Actually, Father, may tanong lang ako regarding sa after the confession of the mortal sin, ano pa yan? Ma-absolute pardon pa ba yan? Or there is an equivalent na punishment which kailangan na kailangan na as a Catholic, we need to yung gagawa ng mga indulgence. Indulgent. Yes, And yes. what are those? Mm. So, nung una mga kapatid, yung Sacrament of Confession, every time magkumumpisal tayo, matawad tayo lahat ng kasalanan natin. Pero ang Diyos ay hustisya eh. So yung kasalanan mo may corresponding na punishment. Malaki, maliit na kasalanan, meron ding malaki at maliit na punishment or uh, uh, silot. Anong Tagalog ng punishment? Parusa. Parusa. No? So ayun mga kapatid, so every time umumpisal tayo, napatawad yung kasalanan natin. Pero nanatili pa yung bayaran natin, yung mga parusa natin. So, meron din paraan paano natin mabayaran yung mga reparation. Paano natin ma-repair yung mga damage ng ating kasalanan. Meron dalawa, may indulgence, di ba? Anong kalugad ng indulgence? Indulgence is a remission, ang pagkuha sa temporal punishment, sa temporaryong parusa. Hmm. Sa kasalanan na napatawad na, for the sins which are already forgiven. So maka-enjoy lang tayo ng indulhensya kung napatawad na yung kasalanan natin. When we go to confession, all our sins are forgiven as long as we repented all our sins. So lahat ng mga kasalanan natin ay napatawad na. Pero meron pang parusa na hindi nakuha. So ang makakuha sa parusa natin, yung indulhensya kapatid. Indulgence are remission of temporal punishment of the sins which are already forgiven. Ngayon, so yung indulhensya ang makakuha sa sa parusa. So meron dalawa ding klaseng indulhensya. Partial, plenary. So example, ito yung mortal sins ko. Ito. So ito din yung mga parusa, malaking parusa sa aking mga kasalanan. Sa pag-confess ko, yung 7 kasalanan ko nawala. Napatawad na eh. Pero natili pa itong 7 parusa, malaking parusa. So kung partial indulgence ang nakukuha natin, partial lang, no? Isa lang na meron pang 6 na parusa na yun po ang partial na indulgence. So meron pang 6 na tira. Pero kung plenary indulgence ang makukuha natin, ang plenary indulgence pala, makukuha natin ito, lahat ng parusa mo ay mawawala. No? Kung 7 yung parusa mo, kung matanggap natin yung plenary indulgence, lahat ng 7 uh, malaki, great punishment o malaking punishment, mawala yon dahil sa natanggap mo ang plenary indulgence. So ngayon, paano natin matanggap yung plenary indulgence? Anong gusto nyong tanggapin? Plenary or partial? Ang kasagarang na sagot ay gusto namin, Father, na plenary. No? So paano natin matanggap ang plenary? May kondisyon ng simbahan yan. Ilista ninyo. Una na kondisyon, kailangan meron tayong general intention to receive plenary indulgence. Ano? Meron tayong general intention to receive plenary indulgence. Pangalawa, kailangan natin state of grace. No? Alam ba yung state of grace? Kahit yung mga venial sins mo ay pinagsisihan natin. State of grace. Pangatlo, gawin natin ang ipagawa ng simbahan. No? Ano ba yung paggawa ng simbahan? Sa panghuli na yan ha. Pang-apat, mag-receive tayo ng katawan ni Kristo. Magsamba tayo at mag-receive ng katawan ni Kristo. Panglima, na ipagdasal natin, salin natin sa pagdasal ang intensyon ng Papa. Isang amahan namin, isang
Ginoong Maria at Gloria Patri. Yan, ipagdasal natin ang ating ah, mahal na Santo Papa, yung intention ng Papa. So yan po ang mga kondisyon, no, na upang matanggap natin ang plenary indulgence. Ngayon, ano yung ipagawa ng simbahan? yung first yung first mass ng isang pari. Kung dadalukan yan, at paano ba maging state of grace? Yeah, sacrament of confession. Kung hindi po ba napatawad yung mga kasalanan natin, hindi tayo mag-enjoy ng plenary indulgence. So yan ang pinaka maganda. Kapag magawa natin yan, we enjoy the plenary indulgence. Kung mamatay tayo ngayong araw na ito and then we receive plenary indulgence, hindi na tayo dadaan sa purgatorio. Yung kaluluwa natin parang quites, no? Sutoy kayo. No? Ganyan. So, ano yung paggawa ng simbahan? Every November 1 to November 8, no? Yung 5 condition na gagawin natin. And then, bibisita tayo sa mga mahal natin sa buhay na kahimlay. Una, general intention. Pangalawa, general confession sa lahat ng mga kasalanan natin uh, upang state of grace, nasa state of grace tayo. Sasamba tayo at mangumunyon. Pang-apat, uh, una, general intention, confession, para nasa state of grace, gawin natin ang ipagawa ng simbahan. Pang-apat, magsamba at mag-receive ng communion, pagdasal ang Santo Papa, isang ama namin, Michael Maria at Glory be. Ngayon, ano yung mga ipagawa ng simbahan na pwede ba natin ma-receive ang plenary indulgence araw-araw? Pwede po. Anong gawin natin? So, yung 5 condition ginagawa mo, no? At yung pangatlo na dapat natin gawin, the whole family should pray together. Yung buong pamilya mag-pray together. At ang buong pamilya ay may general intention. Pangalawa, general confession. Pangatlo, ginagawa mo yung gustong ipagawa sa simbahan. Yung buong pamilya ay nagro-rosaryo. So, paano yan, Father? Nasa labas kami. May may messenger naman. So, group, sa messenger, may pwede kayo kahit nasa malayo kayo, pero buong pamilya ay sabay na nagdasal ng rosaryo. Ano pa yung ipagawa ng simbahan? Station of the Cross. Yung 5 plus Station of the Cross, you can receive plenary indulgence. Once a day lang po ma-receive ang plenary indulgence. Hindi po maraming beses. No? Ano pa, yung simple lang na pwede natin magawa sa isang araw. Araw-araw. Very simple po ito. Huwag kayong magalala dahil meron tayong document nito. Hindi po ito sa akin lang. Na bumibili pa ako ng aklat. Nag-ano pa ako ng aklat nito dahil doon ko ito nababasa. Yung simple lang, hindi mabigat. Pa yung ipagawa ng simbahan, 30 minutes adoration. Na doon ka magdasal sa adoration chapel. 30 minutes, you can receive plenary indulgence. As long as itong 5 na kondisyon ay natupad mo na. Ano pa yung ipagawa ng simbahan? Magbasa ka ng Biblia for 30 minutes. No? You can receive plenary indulgence. Nandyan yan sa document ng simbahan. Pero sunod na mga araw, nabasahin natin. So, sa tanong ni kapatid na Mark Zyros, so nangumpisal ako, Father, may parusa pa ba? Natanggal ba yung parusa ko? Kung nakatanggap ka ng plenary indulgence, maumit lahat ng parusa mo. Indulgence are remission. Ano ba yung remission? Pagkuha of the temporal punishment. Ano ba yung temporal punishment? Hindi eternal damnation. Pwede pa natin ma-repair, no? Yung parusa mo. Of the sins which are already forgiven. So, kailangan, unang kondisyon, mapatawad muna yung lahat ng kasalanan natin.
maliit at malaki na kasalanan. So, kailan mapatawad yung maliit na kasalanan natin? Every time we attended Mass. No? Sabi ng pare, no, let us, in order uh, to be worthy before the altar of the Lord, let us do an act of contrition. No? Aking kasalanan. Yung act of contrition, lahat ng mga venial sins natin ay mawala, ma-erase. No? At dahil sa sacrament of Holy Eucharist, uh, matanggal lahat ng mga venial sins natin. Yung mga mortal lang hindi matanggal, kailangan ng confession. So sa katanungan mo kapatid, mapatawad ba immediately yung parusa natin when we go to confession? Hindi. Hindi automatic po. Kailangan pa natin mag-repair through practicing about the beauty of indulgence, kapatid. Brother Jando? Thank you, Father. Thank you for the Oh, brother.